everyone, it's me, yours truly, John Valencia, and welcome back to Truly Asia Diaries. Mega love shout out mga kapuso. We are back for another reaction video for Voltes 5 Legacy at binigay nga sa atin ng link para kilalanin ang mga main characters ng Voltes 5 Legacy. Sila nga ang 5 piloto na sila Steve, Little John, Big Bird, Mark, and Jamie. Kaya naman excited na tayong kilalanin ang mga ito. Sino-sino nga ba ang mga artistang gaganap? Yan ang ating panonoorin for today's video. Kaya naman, let's go! Check this out. Alright, we are playing in 3, 2, 1, go! Ang magpipilota sa Volt Cruiser at Lander na sina Steve Armstrong at Jamie Robinson, makikilala niyo na. 1 year ago na pala sa Kapuso Voltes 5 team, i-reveal na sa chika ni Nelson Canlas. Ito yung mga pa-teaser poster nila dati. Grabe, ganda. Isang mahusay na piloto. Mega trailer. Responsableng team leader, mapagkakatiwalaan at mapagmahal na kapatid. Siya si Steve Alright, si Steve Armstrong ang main pilot ng Voltes 5 at saka siya din ang masharap na si Steve Armstrong. Charet, tignan natin. Si Miguel Tantelix siya, ng diba? Volt Cruiser o ang nagiging ulo ni Voltes 5. Ang head. Sa muling paglipad nila sa telebisyon bilang isang live-action adaptation, isang kapuso heartthrob ang magbibigay buhay sa karakter ni Steve para sa Voltes 5 Legacy. Isa siyang mahusay na aktor na bumida sa ilang sinubaybayang drama series. Ngayon, handa na raw siyang gampanan ang biggest role sa kanyang career. Ang gaganap na Steve Armstrong ay walang iba kundi si Miguel Tantelix. Pogi! Ang pogi ni Miguel. Sarap sa pakiramdam. Parang ako nasa Cloud9. And every time nagising ako tuwing umaga, I'm so pumped eh. Mentally, physically, at emotionally, isang taong pinaghandaan ni Miguel ang role na Steve. Ano pang reklamo? Wala kang karapatan para bastusin ang nanay ko. Si Steve, leader siya eh. So dapat alam ko kung paano umastang isang leader, paano yung confidence niya. And of course, nagbabasa rin ako ng mga books about leadership. Nakikinig ako ng mga podcasts. Mensahe pa ni Miguel sa lahat ng fans ng Voltes 5. So, pagkabata nyo, maalala nyo yung lahat ng mga moments dati habang nanonood kayo ng Voltes 5. And sa mga kahenerasyon ko ngayon, ipaparanas namin sa inyo kung anong nararamdaman ng nanay, tatay nyo before habang nanonood sila ng Voltes 5. With a different flavor, different way, kumbaga, very exciting. Paparamdam namin sa inyo, lungkot, saya, epicness, at marami pa pong iba. Hold on guys, grabe pinaghandaan talaga ng bongga ni Miguel. Nakita niyo naman nag-workout siya. And of course, meron din silang workshop, no, acting workshop. Tulad na sinabi ko sa trailer, yun yung gusto kong abangan. Yung acting, yung execution. Kasi production-wise, visual effects, sound, and also yung costume nila, sobrang talagang nostalgic. Kitang-kita mo na naging real life yung cartoons na pinapanood ng mga batang 90s dati. So ngayon, yung paano nila iaarte, yun ang talagang aabangan natin. So syempre bilang very lead actor or yung leader ng Voltes 5, dapat talaga bongga yung paghahanda. So ako kaabang-abang. At ang kukumpleto sa epic member ng Voltes 5, ang nag-iisang babaeng fighter ng grupo na si Jamie Robinson. Siya ang ninja na piloto ng Volt Lander na nagiging mga paa ni Voltes 5. Sa dami ng nag-audition para sa role, nang ibabaw ang galing at ganda ng kapuso actress na si Isabel Ortega. Isabel Ortega. Pero Steve, critical na ang kondisyon ni Daddy. I have to go back. Please, pabayaan mo na ako. Mapadrama man o aksyon, kinareer ni Isabel. Tila namana niya ang kanyang looks at talent mula sa kanyang mga magulang na sina Michelle Ortega at Lito Lapid. Hindi rin napigilan ng pandemic ang kanyang paghahanda sa role. Even before magsa-start pa yung official training namin, gusto ko na magkaroon na ako kahit man lang ng kaunting background sa martial arts, sa kickboxing, sa Muay Thai. So I can say na now, I'm more than ready. Para kay Isabel,
ito na ang pinakamalaking break na nakuha niya sa kanyang career. Voltes 5 has a lot of meaning to its story. It's not just about family, it's also about fighting for what you believe in. It's about serving your country. It's about being a hero in your own way. And I would love to be someone who is in that position to inspire a lot of people. Nitong Lunes, ipinakilala na rin ang iba pang members ng Voltes 5 team na sina Radson Flores bilang si Mark Gordon, Matt Lozano bilang... Wait lang guys, in fairness kay Radson Flores, ang rin ang iba pang members ng Voltes 5 team na sina Radson Flores. Diba? Oo, naghahanda rin siya sa mga fight scenes. Oh my God! Parang may bago na naman tayo abangan gabi-gabi. Bukod kay Miguel, of course. Flores bilang si Mark Gordon. Matt Lozano bilang si Big Bert. Rafael Landicho bilang si Little John. Kaya handang-handa na silang... Oy, ready na ang 5. Nasa na nga si Isabel Ortega bilang Jamie. Tapos si Little John, si Big Bert. Big Bird pala. Big Bird ako ng Big Bird. Oh my gosh. Charat! And of course, si Mark and Steve Armstrong. Nako, grabe. Ang Armstrong brothers plus Jamie and Mark. Yan ang mga abangan natin. Grabe. Mag-bolt in at labanan ang Bosanian Empire. Nelson Canlas, updated sa showbiz happenings. There you have it guys, nakilala natin ang mga main characters ng Voltes 5 Legacy. Grabe, iba rin ang mga paghahanda. And of course, definitely nag-audition sila to fit for the role. And I must say, sa looks and also sa character or yung tingin ba, unang tingin, bagay na bagay sa lahat ng gaganap. Oo, grabe. And of course, kaabang-abang din yan. Diba? Alam ko medyo love triangle si Jamie at si Steve at si Mark. So tingnan natin kung mangyayari din yun. And nabasa ko sa mga comments na 80 episodes daw ito at tapos na. At talagang every time na matatapos ang episode, pinapadala sa Toei Company para i-review. Oh my God, diba? Ganun talaga for approval kasi syempre, itong brand ng Voltes 5 is definitely a classic and an icon. And I think this is the first time na magkakaroon ng live action ng Voltes 5 at gagawin pa siya ng Filipino version. So sobrang nakaka-proud. Of course, para dati yung trailer, yung mega trailer, sobrang ganda ng storyline. Ang ganda ng sounds, ng visual effects, ng production, ng costume. Kamukhang-kamukha talaga na talagang binuhay. Parang ni real life yung napapanood nating cartoons before. Lalo na yung mga batang 90s dyan. And yun na nga, tulad ng sabi ko, ang abangan natin din talaga is paano nila iaarte yung execution ng acting, yung emotion, yung intense. Sabi nga ni Miguel, di ba, epicness ipaparamdam sa atin. Kaya naman, tunay na kabang-abang, kailan ba ito ipapalabas? Naku naman talaga abangan natin ang world premiere ng Voltes 5 Legacy. At tayong lahat, of course, we should be proud dahil ito ay gawang Pilipino. And of course, GMA never fails us in giving us this kind of production, especially sa mga fantasy, especially Encantadia, di ba? Maria Clara Tabara. Napakarami na lang ginawa, and every time that they do something like very fantasy, I must say, it's always top of the line. Alright, that's it with our reaction for today. If you enjoyed this reaction video, please don't forget to give it a thumbs up. And if you're new to the channel, please do subscribe and hit the notification bell. Once again, my name is John. This is True Leisha Diaries. I'll see you on my next one. Spread happiness, guys. Bye for now.